Kamusta po kayo, mga kagintong ginhawa? Welcome po sa isa na namang episode kung saan ang kalusugan at kapakanan ng ating mga senior citizen ang ating pangunahing layunin. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Ang mga prutas na akala natin ay ligtas pero maaaring maging mapanganib kapag hindi na ayon sa kondisyon ng ating katawan. Lalo na kung tayo'y nasa edad 60 taon pataas. Alam po natin na ang prutas ay natural, masustansya at bahagi ng isang balanseng pagkain. Pero tandaan, hindi lahat ng natural ay ligtas sa lahat ng pagkakataon. Kaya kung gusto nyo pong manatiling malusog, alerto at iwas sakit, i-like na ang video na ito, mag-subscribe at itap ang notification bell para updated kayo sa lahat ng health topics na inihahatid ng Gintong Ginhawa. Bakit nga ba may mga prutas na delikado? Hindi ba't puro sustansya naman ang laman ng mga ito? Tama po, ang mga prutas ay mayaman sa vitamins, fiber at antioxidants. Ngunit ang ilan sa kanila ay may mataas na fructose o natural na asukal. Kapag sumobra ito, lalo na sa mga taong may diabetes, pwedeng tumaas ang blood sugar level at magdulot ng komplikasyon. May mga prutas din na mataas sa potasyo. Kapag may problema na po kayo sa kidneys, ang sobrang potassium ay maaaring magdulot ng heart palpitations, panghihina ng kalamnan, at sa malalang kaso maaaring humantong sa cardiac arrest. Kaya mahalagang malaman kung alin ang mga prutas na dapat limitahan o tuluyang iwasan depende sa ating kalagayan. Unang-una sa listahan natin, ang saging. Paborito ito ng marami sa atin, lalo na ang mga senior. Madali itong nguyain, nakakabusog, at natural na pampalakas ng katawan. Pero alam nyo bang kapag sobra ang kain ng saging, lalo na kung ito'y hinog na hinog, ito ay maaaring magdulot ng problema sa kidney at blood sugar? Ang saging ay may mataas na potassium content. Isang pirasong medium-size na saging ay maaaring maglaman ng hanggang 422 milligrams ng potasyo. Sa mga taong may chronic kidney disease, ito ay delikado dahil hindi na kaya ng kidney na ilabas ang sobrang potassium sa katawan. Bukod dito, ang hinog na saging ay may mataas na glycemic index na maaaring magpabilis ng pagtaas ng blood sugar level, lalo na kung ito ay kinakain ng walang kasabay na protina o fiber. Kung gusto nyo pa rin kumain ng saging, limitahan ito sa isang piraso kada araw lamang. Pumili ng hindi masyadong hinog at kainin ito kasabay ng pagkaing may protina o healthy fat upang mabawasan ang epekto nito sa blood sugar. Pangalawa sa listahan natin ay ang ubas. Maliit man ito, pero sa isang tasang ubas may tinatayang 23 gramo ng natural sugar. Lalo na po sa mga pulang ubas o red grapes, mataas ang antioxidant pero mataas din ang fructose na mabilis pumasok sa dugo. Sa mga diabetic o may insulin resistance, mabilis nitong pinapataas ang blood sugar level. At dahil ito'y maliliit, madali tayong makakain ng sobra. Minsan hindi natin namamalayan, nakakaubos na pala tayo ng isang buong bungkos. Para sa mga senior na may diabetes o gustong mag-ingat, limitahan ang ubas sa 5 hanggang 6 na piraso lamang kada kainan. At kung mamimili, piliin ang green grapes na may mas mababang sugar content kaysa red grapes. Sino ang hindi mahilig sa malamig at matamis na pinya, lalo na sa mainit na panahon? Pero ingat po tayo. Ang pinya ay isang acidic fruit na maaaring magdulot ng heartburn o acid reflux, lalo na kung kayo ay may GERD or hyperacidity. Bukod sa acidity, mataas din ang sugar content nito. Isang tasang hiniwang pinya ay may halos 16 na gramo ng natural sugar. Pwede pa rin ito kainin paminsan-minsan, pero huwag araw-araw at iwasan ito kung kakainin sa gabi. Ugaliin ding kumain ng pinya pagkatapos ng isang full meal upang hindi masyadong maapektuhan ang tiyan. Pakwan o watermelon ay isa sa mga prutas na akala natin ay safe kasi mababa sa calories. Totoo naman, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na sa lahat. Ang pakwan ay may mataas na glycemic index, ibig sabihin ay mabilis nitong pinapataas ang blood sugar. Bukod pa rito, ito'y halos 72% tubig, kaya kung kayo ay may problema sa fluid retention o may congestive heart failure, kailangan itong iwasan o bawasan. Ang sobrang tubig sa katawan ay maaaring magdulot ng pamamaga, hika at hirap sa paghinga.
Limitahan ng pagkain ng pakwan sa isang maliit na hiwa kada araw at huwag isabay sa ibang pagkain may maraming likido. Ang mangga, lalo na ang hinog na hinog, ay may taglay na mataas na fructose. Isang pirasong hinog na mangga ay maaaring may 45 gramo ng asukal. Sa mga senior na may diabetes, ito ay mabilis makapagpataas ng glucose sa dugo. Kung palagi kayong kumakain ng mangga, lalo na kung sabay-sabay sa ibang matatamis na pagkain, delikado ito sa inyong kalusugan. Mas ligtas kung hilaw na mangga ang kakainin na may mas mababang sugar content. Pwede ring hatiin ang isang hinog na mangga at kainin lang ang kalahati. Marami ang nagsasabing healthy ang avocado at totoo naman yon. Pero para sa may kidney disease, ito ay dapat ingatan. Ang avocado ay may taglay na 700 at 8 miligramo ng potasyo kada isang tasang serving. Sa mga taong may chronic kidney disease, ito ay sobra na. Kapag hindi na filter ng kidney ang sobrang potassium, maaaring makaramdam ng pangangalay, palpitations, at kung minsan ay malubhang komplikasyon. Pwede pa rin kumain ito, pero kalahating avocado lang kada araw at siguraduhing may pahintulot ng doktor. Ang mga citrus fruits ay kilalang mayaman sa vitamin C, pero hindi ito laging ligtas. May mga gamot gaya ng statins at ilang hypertension drugs na maaaring magkaroon ng drug interaction kapag sinabayan ng citrus, lalo na ang grapefruit. Bukod pa dito, kung kayo ay may ulcer, acid reflux o GERD, maaaring sumakit ang tiyan o magka-hyperacidity kung sobra ang asim ng inyong kinakain. Health tip: i-consult ang doktor bago regular na kumain ng citrus kung kayo ay may maintenance medication. At kung may hyperacidity, limitahan sa 1 hanggang 2 slices lamang kada araw. Mga kagintong ginhawa, tandaan, hindi lahat ng masarap ay masustansya para sa lahat ng edad. Maging mapanuri, lalo na kung may iniinda tayong kondisyon. Quick recap: saging, iwasan kung may kidney problems. Ubas, limit kung may diabetes. Pinya, iwas kung may GERD. Pakwan, bawas kung may heart issues. Mangga, limit kung diabetic. Avocado, iwas kung may kidney issue. Citrus fruits, mag-ingat kung may gamot o hyperacidity. Sana po ay may natutunan kayo sa episode na ito. Kung kayo po ay may karanasan o tanong, i-comment nyo po sa ibaba. I-share nyo rin ito sa inyong mga anak at apo para mas maintindihan nila ang pangangailangan ninyo. Huwag pong kalimutang i-like, i-subscribe at i-tap ang bell icon para sa susunod nating episode. 7 gawi sa almusal na nakakamatay sa senior. Dito lang sa Gintong Ginhawa, kung saan ang bawat araw ay para sa inyong mas malusog na buhay.